gaganunin ko lang. Mataas pa yung respeto ko sa kanya. Lalo na sa nanay niya. Lalo na sa nanay ng girl. Kasi pag nabuntis ko yun, edi, ang hirap na nga ng buhay. Tapos, pag nadadagan ka. Ganun. Sabi ko, Sabi ko, totoo ba yan? Oo, ma'am. Sabi ko, so hindi ka pa nakakabungi. First ko kasi siya, ma'am. Tsaka mahal na mahal ko talaga siya. So, may bago na siya. Opo, ma'am, may bago na po siya. So, ngayon buntis na yung girl. Doon sa bago. So, wala lang. Nasaktan lang ako. Sabi ko naman sa kanya, baka hindi pa para sa'yo. Yun na yan. Yun na yung kwento. Sabi ko may mga... Kasi siya yung tipo na parang titingnan mo, parang fuckboy talaga. Puro kapogi lang ang alam. Puro ano lang ang alam. Tapos nung naanoan ko siya, minsan kasi may mga ganun talagang istorya pala talaga yung mga estudyante. Minsan masarap din makipag-chika. Sabi ko naman sa kanila, pag nakikita niyo ako sa labas, huwag niyo na ako tawagin, ma'am. Parang tayo sa labas. Sabi nga nila, ma'am, minsan inom tayo, ha. Pinangako ako, sabi ko, pagka-graduate ni ma'am, ha. Pag wala na ako sa venue. Sabi ko, ate na lang pag nasa labas. Pero hindi nila mapipigilan yun kasi naging teacher nila ako. Yun yung gusto ko sa kanila pag nakita mo yan sa bayan. Ma'am Ara! Ma'am Ara, miss kinalalang siya. Dami na agad chicken. Ibig sabihin, goods ka sa kanila. Pero once na mag-ano sila, hindi mo makuha yung loob nila. Kasi minsan may chinichika din sila sa akin. Ma'am, alam mo ba yung dating naging intern namin sa mansama ng ugali? Hindi nga namin yung kapos, binagsak man namin yung sa dem. Sabi ko, wala. Baka na ibagsak nyo din ako. Hindi, ma'am, depende kasi yun sa pakikisama or sa pagtuturo nila. Eh, lagi naman siya, ma'am, siga to, ganyan. Kunting ano, sungit na sungit. Masama din talaga ngayon yung sobrang sungit sa estudyante.